Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kumusta po ang lahat? Amen. Alam nyo, sabi it's better one day in your courts than 1,000 elsewhere. Purihin ang Panginoon dahil pinili nyo po na narito kayo na marami pong mga sakuna na nangyayari ngayon. Ano hindi po ba? But the Lord is good in our life. Amen po ba? Narito po tayo para purihin ang Panginoon, sambahin ang Panginoon. Kaya ni-welcome ko po ang bawat isa. The Lord is good in our life. Amen po ba? Amen. Purihin ang Panginoon maging sa ating mga kapatiran online. The Lord is good dahil nandito po tayo sama-sama magpupuri sa Panginoon, sama-sama tayong magawitan para sa Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon sa umaga na ito. Hiniling ko po ang lahat ay tumayo para po sa ating call to worship. Lumapit ka kay Yahweh at kayo'y magpuri, mga naglilingkod sa templo kung gabi. Sa loob ng templo siya'y dalanginan, taas kamay na si Yahweh ay papurihan. Pagpalain nawa kayo ni Yahweh, Diyos na lumilika ng langit at ng lupa, magmula sa Zion ang iyong pagpapala. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, na nakilala ka namin, Panginoon. Maraming salamat sa mga ginawa mo sa amin, Panginoon. Hindi namin matutumbasan ang iyong kabanalan. Kami yan dito, Panginoon, para purihin ka at pasalamatan. Itaas ang iyong pangalan, Panginoon. At kami, Panginoon, ay lumalapit na para maging katulad mong maging banal. Puspusin mo kami ng iyong espiritu. At lahat ng miyembro ay mapagsamba ng mapagpuri sa iyo, Panginoon. Nadalayan ko sa iyo, Panginoon, ang pananambahan namin ngayon. Ikaw ang manguna, Panginoon. Pababayin mo ang iyong espiritu sa kalagitnaan ito, Panginoon, ng aming pananambahan, Panginoon. Nadalayan ko sa iyo, Panginoon, ang aming mga kasamahan na miyembro ng simbahan na to, Panginoon. Ikaw po ang humipo sa kanila, Panginoon, na araw ng aming samba, Panginoon. Ikaw ang mag-ingat papunta rito, Panginoon. Nadalayan ko sa iyo, Panginoon, ang bawat isang gagamitin mo sa sambahan na to na iyong lingkod, Panginoon. Ang magsasalita, Panginoon, ikaw pa rin ang manguna, Panginoon. Espiritu mo, Panginoon, ang gumabay, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, na hindi kami lalayo sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Ito ang daming dalangin sa pangalan ni Jesus. Patuloy tayo sa presensya ng Panginoon as we sing, Lord, prepare me. Ihanda natin yung ating mga puso. Hayaan natin ang Panginoon ang kumilos sa ating mga buhay sa oras na ito. Hayaan natin na mangusap sa atin ang banal na Espiritu as we sing, Lord, prepare me. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me. Lord, prepare
Patuloy tayong magpuri sa Panginoon. Itaas natin ang pangalan niya. I lift my voice, I lift my praise to you, I lift my hands, I lift my worship to you, and I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Whoever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I sing. For the world will fade away, still my song to you remains. Only you will I adore. I lift my voice, I lift my praise to you, I lift my hands, I lift my worship to you, and I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Wherever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I sing. For the world will fade away, still my song to you remains. Only you will I adore. Oh, I love you always, always. Oh, I love you always. O Diyos, mahal ka ng Antipolo. Oh, I love you always. Oh, I love you. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Forever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I sing. For the world will fade away, still my soul to you remains. Forever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I sing. For the world will fade away, still my soul to you remains. Only you will I adore. Only you will I adore. Only you will I adore. Lord, you God, ikaw lang Panginoon ang aming sasambahin, Panginoon. Because you are holy. You are holy forever. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who
sa salita ng ating Panginoon. Kunin natin ang ating mga Biblia at buksan po natin sa aklat po ng mga gawa, Kapitulo 16, versikulo 28. At sa pangalawa po, unang Pedro, chapter 1, verse 15 to 16. Ito po ang salita ng Panginoon. Sapagkat nakasalalay sa Kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. At gayon din sa unang Pedro, versikulo 15 hanggang 16 ng chapter 1. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Purihin ang Panginoon. Sige po, pwede na kayo po. Isang kanta pa. Isang classic na song. Mara? We want to be like Jesus. Amen. Sing. I am one deep, supreme desire that I may be like Jesus. To this I fervently aspire, that I may be like Jesus. How my heart is drawn to be, so that our watching world may see His likeness shining forth in me. I want to be like Jesus. He spent His life in doing good. I want to be like Jesus. In lowly paths of service trod, I want to be like Jesus. He sympathized with hearts distressed. He spoke the words that cheered and blessed. He welcomed sinners to His breast. I want to be like Jesus. A holy, harmless life He led. I want to be like Jesus. The Father's will, His drink and bread. I want to be like Jesus.
Good morning. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-aawitan. Ang awit po na to ay yung Panginoon po ang nakikiusap sa atin. Yung mensahe po ng awit po na to, no? Ngayon, kung gusto niyo po akong sabayan, ay alaw po tayo lahat ay umawit ng ganitong awitin kasi napakaganda po ng mensahe. Ang sabi po ng Panginoon sa 11:28 ng Matthew, magsilapit kayo sa akin, kayong mga nabibigitang luba, kayong nahihirapan at nabibigitang luba sapagkat kayo ay aking pagpapahingahin. Yun po ang mensahe po nito. Pakinggan po natin yung awit. Hello. Huwag mo sanang isipin, hindi kita natatanaw. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi kang nakikita sa paglipas ng araw. At aking nalalaman ang iyong pagdurusa. Huwag mo sanang isipin, hindi kita naririnig. Ang iyong dalamhati, ang iyong mga daig. Di mo ba nalalaman na kita'y iniibig? Bawat patak ng iyong luha ay aking nababati. Huwag mo sanang isipin, nalimutan na kita. Dahil ang iyong pangalan sa palad ko'y sinulat na. Kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin, at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, hindi kita pinapansin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay aking tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin, at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, hindi kita pinapansin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay aking inihain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo.
mo sanang isipin, hindi kita minamahal. Ang katotohanan, kita'y minamahal. Purihin po ang Panginoon, mahal po tayo ng Diyos. Amen. Minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan at salamat sa bawat isa. Thank you for our worship leader, our worship team who lead us in our worship today. Na-bless ba kayo? Mamaya meron pa more. Meron pa tayong mga awitan at thank you also for reading the scripture and also for the special number na binigay sa atin ni Brother Nick, no? Everyone is welcome to offer your special number. Hindi lang sa kanta, pwede ring tula, pwede ring sayaw, pwedeng interpretative dance or whatever. Basta para sa Panginoon nyo gagawin. The Lord will be smiling down on heaven and will say, yan yung aking anak na mahal ko. Kaya gaya na sinabi ng kanta kanina, wag mo sanang isipin. Wag niyong iisipin na hindi tayo mahal ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Lord. Parang mahina, no? Nilalamig ba ang bawat isa? So, mahal tayo ng Lord. And on behalf of the pastoral staff, ang pastoral team, kami po ay nagpapasalamat sa bawat sa inyo and also for the leaders of the church board for sending us doon sa natapos na pastors and wives camp, no? Pero hindi lang naman para sa may asawa yon, pero para din sa mga pastor kahit ano. And we are so blessed. And those 3 days and 2 nights na nagpunta kami ron, I was hesitant at first kasi nakalagay pastors and wives. Sabi ko, hindi ako a-attend. Pero sabi ng Pastor Nick, umattend ka, binayaran ka na ng church. And when I attended, I'm so blessed to hear the messages, the sessions and all. And salamat po, church board and leaders. May isang batang lalaki na palaging ayaw maligo. Tingnan mo yung katabi mo. Umulan, malamig. Baka meron dito hindi naligo. Ayaw niyang maligo. Mababasa naman ako sa ulan, kaya mukhang manaligo ako, hindi nila mababasa. May isang bata palaging ayaw maligo. Tuwing umaga, sasabihin sa kanya ng kanyang ina, "Anak, maligo ka na, ang dungis-dungis mo na." Ngunit lagi siyang sumasagot ng, "Hindi naman po ako sobrang madungis, Nay. Hindi pa naman ako marumi. Kaya pa to." Lumipas ang mga araw, araw-araw siyang lumalabas, naglalaro sa lupa at pawis na pawis sa init ng araw. Hindi niya napapansin, dumarami na pala ang dumi sa kanyang katawan. At unti-unti nang nangangamoy ang kanyang damit at ang kanyang sarili. Sa katabi nyo, meron bang naamoy? Mabango. Di ba? Amen? Ngunit itong bata na to ay naamoy niya ang kanyang sarili na hindi na kaaya-aya. Isang araw, dumating ang isang bisita sa kanilang bahay. Isang kamag-anak na matagal nang hindi nila nakikita. Masigla siyang lumapit at sabi, "Tita, kamusta po?" Ngunit nang lumapit ang bata para bumati, napansin niyang umilag ang kanyang tita. Napayuko ang bata. Naramdaman niyang nahihiya siyang lapitan at nahihiya siyang lumapit sa kanilang mga bisita. Pagkatapos umalis ng bisita,
tahimik siyang umakyat sa kanyang kwarto. Pinagmasdan ng kanyang sarili sa salamin. Madumi nga siya. Pawis at marungis. Doon niya naintindihan kung bakit lumayo sa kanya ang tao. Bumaba siya at mahina ang boses na sabi, "Nanay, gusto ko pong maligo." Ngumiti ang kanyang ina at sinabing, "Yan ang gusto kong marinig, anak." At habang nililinis siya ng kanyang ina, naramdaman niyang ang kagaanan ng kanyang pakiramdam at ang gaan-gaan ng pakiramdam. Pagkatapos ng maligo, nagpalit siya ng malinis na damit at nang tinignan niya ulit ang sarili sa salamin, muli siyang ngumiti. Sa ating pag-uusapan ngayong umaga ay patungkol pa rin sa ating tema na sanctification o sa Tagalog, pagpapabanal. Sabihin mo, pagpapabanal. Ito ang ating tema buong buwan ng Oktubre at tayo po ay nakarinig na ng mga paunang mensahe patungkol dito. Last week, ang mensahe ay tayo ay dapat mamuhay na katulad ng isang Kristiyano na ibinigay sa atin ng ating Pastor Erica. At nalaman natin nung unang linggo ng Oktubre na tayo ay sinet apart. We are set apart for Christ na ibinahagi sa atin ni Pastor Nick. In Acts chapter 17 verse 28, Paul reminds the Athenians, kung babasahin natin ang buong chapter ng 17, ito po ang panahon ng pakikipagpaliwanagan ni Pablo sa mga bayan ng Thessalonica, sa Berea, at maging sa Atenas. Pinakilala niya at pinaliwanag niya that our very existence in God. Sabi niya in verse 28 na nasabi kanina, in English, babasahin ko, in Him we live, we move, and have our being. This truth, itong katotohanan na ito ay napakahalaga para sa pagpapabanal. No? The process of being made holy. Ang proseso ng pagiging banal. Ang foundation o ang foundation na ito ay in chapter 17 verse 28 of Acts. In Him we live and move and have our being. Holiness is not just merely a list of do's and don'ts na akala natin yon. Ang holiness ay hindi lang listahan ng dapat at hindi dapat. Maaring ang kaisipan ng ibang ng ibang tao, dapat hindi ako makamis ng pagsisimba para maging banal ako. Kasi kapag hindi ako naka-attend, hindi ako magiging banal. Hindi ito listahan ng mga dapat gawin at hindi dapat gawin. It is a life, holiness is a life that flows from God, through God, and for God. Holiness is a life that flows from God, through God, and for God. Shall we pray? Our Heavenly Father, we thank you for this day na ipinagkaloob niyo sa amin upang kami po ay sama-samang makapanambahan at sama-samang magsasaya, Panginoon, sa iyong kabutihan na ginawa sa bawat isa sa amin. At nawa ang iyong salita ang patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan, magpalalim sa amin sa relasyon sa iyo, at magpalawak, Panginoon, ng aming kaalaman sa inyong salita. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Do you know, alam nyo ba kung ano yung doktrina ng Nazarene? The very doctrine that set us apart from any other denomination. Alam niyo po ba? Yung entire sanctification. In Nazarene, I've entitled my sermon, Living Out Our Calling. Ano po ang ating calling? To live a holy life. Sabihin mo sa katabi mo, live a holy life.
Ayaw gumana ng clicker. Nazarene Manual, from our Nazarene Manual. Entire sanctification is provided by the blood of Jesus and is wrought instantaneously by grace through faith, preceded by entire consecration, pagtatalagan ng sarili, and to this work and state of grace, the Holy Spirit bears witness. Buod lamang yan ng doktrina natin sa entire sanctification. Ang ating manual po ay pwede nating makita sa online. We can just download it and read all the articles of faith na napakahalaga sa atin. Alam ko po lahat tayo ay membro ng Nazarene. Amen? But how many of us still can memorize the articles of faith? Ilan po ang articles of faith natin? Ha? Oh. Diba? It's your... Tingnan po natin, no? And I've took out some of the words doon sa entire sanctification na we believe, no? We believe that sanctification is the work of God which transforms believers into the likeness of Christ. Pinaniniwalaan po natin na ang kabanalan o entire sanctification is the act of God subsequent to regeneration by which believers are made free from original sin, brought into a state of entire devotement to God. It is wrought by the baptism with or infilling of the Holy Spirit, cleansing of the hearts from sin, and abiding indwelling presence of the Holy Spirit. Empowering, ito napakahalaga nito, empowering the believer for life and service. And we believe that the grace of entire sanctification includes the divine impulse to grow and grace as a Christ-like disciple. Naniniwala tayo na ang kabanalan ay nagbibigay sa atin ng nagpagnanais na tayo ay lumago sa kanyang biyaya sa pagiging disipulo ni Kristo. Yan po yung buod ng ating sa Nazarene Manual, the sanctification or the entire sanctification o ang pagpapabanal. And lastly, sabi doon, participating in the means of grace, especially in the, basahin natin, fellowship, disciplines, and sacraments of the church. Believers grow in grace in wholehearted love to God and neighbor. Yan, ginagawa natin. Amen? We participate in all our fellowship. But do we participate in disciplines? We love to have fellowship, but are we disciplined in our life? And there are 3 points na ibabahagi ko sa inyo patungkol sa how can we live our calling. Ang ating pagkatawag ay mamuhay ng banal. Sa nabasa kanina in 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16, sabi doon, ang Diyos na banal ang tumawag sa inyo. At ang sabi niya, magpakabanal kayo. Sabi mo sa katabi mo, magpakabanal ka. Nung tayo po ay nagsisimula, alam ko lahat ito naranasan natin. Nung tayo po ay nagsisimula na umattend ng mga gatherings, ng fellowship, nung tayo po ay nagsisimba, nakarinig tayo, uy, banal ka na. Tama? Uy, si banal no, nagsisimba. And most of us, nung naririnig natin ito, nung tayo ay nagsisimula, minsan nahihiya tayo. Right? Kasi parang parang sinasabi na you are not of this world. Hindi ka na namin katulad kasi banal ka na. Tapos minsan, pag naririnig natin yon, parang nahihiya tayo. Minsan,
Imbis na dati, hawak-hawak mo Bible, excited ka mag-worship, nang nakita ka na mga dati mong kaibigan, uy, ano si ano, banal, oh. Tapos nung the following week, dumaan ka na, magsisimba ka pa rin. Pero hindi mo nabitbit ang Bible. May nangyari ng ganon? O kaya, tinitignan mo kung nandun pa yung mga kaibigan mo sa streets na yon para maiwasan mo. Nung tayo ay nagsisimula, alam ko nakaranas tayo ng ganon, mga pangungutya, banal-banalan. Wala, puro naman ganyan, banal-banal lang mga, alive-alive ka na naman, di ba? But today, we should be proud. Pag may nagsabi sa iyo, yan na yung banal, dapat proud ka. I am living a holy life and that is what Christ tells me to do. To live a holy life. Because God is a holy God. He cannot associate Himself with uncleanliness. So, 3 bagay para tayo po ay makapamuhay ng may kabanalan and which according also to our manual. Ang kabanalan ay nagsisimula sa ating pagkakakilanlan. Sabi doon, in Him we live. Sanctification o yung pagpapabanal ay nagsisimula ng ating pagkilala kung sino ka kay Kristo. In Ephesians chapter 1 and the following, doon sinasabi, nung tayo ay nakipag-isa kay Kristo. The moment na tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, ang daming mga heavenly blessings ang ating natanggap. Kaya nga kapag tayo po ay kinilala natin kung sino ka kay Kristo, doon nagsisimula ang pagpapabanal. Marami tayong pagkakakilanlan. Di ba? Nung tayo ay bata hanggang sa tumanda, paano ka nakilala ng iyong mga kaibigan? Ano ang tagline mo sa kanila? Maring si Kuya Nick. Si Nick, ano yan? Malupit na basketballista yan. Kasi varsity siya nung araw. Diba? How about yung ilan? Si Billy, ano yan? Anak ni Aling Bergie yan. Kilala ko dahil anak ako ng aking nanay. Kilala tayo dahil anak tayo ng ating mga magulang. Anak ni ganito yan, anak ni ganyan yan. Yung iba, ganito, first honor yan lagi. Outstanding sa klase. Laging nakatayo sa labas. Outstanding. Maraming pagkakilanlan sa atin. But the most precious na pwede nating marinig sa ibang tao ay si ganito. Na kay Lord yan. Na kay Kristo yan. Banal yan. Yan ang napakasarap na marinig na tayo ay kinikilala ng ibang tao bilang anak ng Diyos. And it starts for us with recognizing who we are in Christ. Kung ikaw ay isang mananampalataya, as gaya ng sinabi nung first Sunday, you are already set apart. The moment na tinanggap mo ang Panginoon, you are set apart for Christ, for Him. You are not of this world already. You're already in Christ. And not because of your works, but because you are in Christ. You are in Him. In John chapter 15, verse 4, sabi doon, abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. Or remain in NIV. I'd like to read the Bible sa English lagi pagka sa King James. Abide in me, sabi ng Panginoon, and I in you. And I will remain in you.
Not because of your works, but because you are already in Christ. That makes you set apart. Your new identity fuels your new lifestyle. May bago ka ng pagkakilanlan. Kanina magaganda yung sinasabi ko, no? Nakilala ka bilang magaling sa ganito. Pero dati, kilala din tayo sa mga kalokohan natin. Lahat tayo ng pagdaanan natin yan. Si chick boy yan. Di ba? Si laging nakaano yan, ganto ganyan. Maraming mga negative connotation sa atin nung tayo nagsisimula sa buhay. But you are already new when you accepted Christ. Meron ka ng pagkakakilanlan. Your identity is in Christ. Amen? Ayaw nyo, parang ayaw. Ang pagkatao mo, ang pagkakilanlan mo ay na kay Kristo na. A holy life is possible only when rooted in Christ. Ang sabi ng ilan, hindi kayang maging banal ng mga tao dito sa mundo. Sabi ng ibang mga nagtuturo, hindi pwedeng ma-attain, hindi natin pwedeng makuha, hindi tayo pwedeng maging banal kasi nasa makasalanang mundo tayo. But Christ Himself said, ang Diyos na tumawag sa inyo ay banal. Kaya magpakabanal kayo. Hindi sinabi sa Scripture, I cannot find anything in the Scripture that says, you will be holy once we are in heaven. Once you are in heaven. Kaya nga sinasabi sa atin, habang nandito tayo sa mundo, we are already set apart in Christ. We are not of this world. We are in Christ. And that should make us holy. To live a holy life. Magagawa natin yan kapag alam mo kung sino ka kay Kristo. Kung alam mo kung ano ang iyong pagkatao. Kung sino o kung ano ang identity mo. More than anything else in this world, I would rather be known as si Billy na kay Kristo. Si Billy ay nagpapahayag lagi ng mensahe ng Diyos ng kaligtasan. Si Billy ay faithful attender ng church. Si Billy ay palaging nananalangin. Si Billy ay nagbe-bless ng ibang tao. Rather than being in the high positions. My identity is in Christ. Sabihin nga natin, my identity is in Christ. In Him, sige, sabihin natin, in Him, I live. Mga kapatid, holy life is possible kapag alam mo kung ano ang pinag-uugatan nito. Kaya nga mga kapatid, tigilan na natin ang mamuhay ng pagiging banal na malayo sa Diyos. It is impossible to live a holy life apart from God. What I'm trying to say? Yung mga ginagawa natin na akala natin nagpapabanal sa atin. The motivation, gagawin ko yung ganito, gagawin ko yung ganyan kasi ito yung tama. Ito yung dapat gawin sa simbahan. Mahalin ang kapwa. You are only motivated by yourself. But not of God. Stop trying to live a holy life apart from God. Start living in Him. In Him, sabi doon, in Acts chapter 17, in Him we live. In Tagalog, nakasalalay sa Kanya ang ating buhay. Ano ang buhay na meron ka? Start living in Christ or living in Him through daily communion, daily surrender. Ang surrender po is not just one time surrendering to the Lord.
Binigay ko na yung buhay ko sa Panginoon nung way back ganito. Surrendering is daily. Araw-araw na plano mo, araw-araw na gawain mo, surrender it to God. Start living in Him through daily communion, reading of His Word and everything, surrendering and trusting Him. Holiness begins with identity. In Him we live. Pangalawa, holiness is active. Ayaw gumana ng... Yan. In Him, we move. Sabi doon, nakasalalay sa Kanya ang ating buhay. Pagkilos. In Him, we move. Sanctification o yung ang pagpapabanal ay hindi passive. No? It's not just a status na dahil nagsisimba ka dito sa simbahan na ito, you are holy. Ang pagiging pagpapabanal, it's a journey. Every day, it's a journey. We move. We grow, we obey, we put off sin and put on righteousness. Gaya na sinabi sa manual natin. In Philippians chapter 2, verse 12 to 13, sabi doon, "Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure." We move. We grow. It's a journey. It's a process. Ang pagpapabanal o sanctification, it's a process. It's a journey. It's not just a status. Saan ka nagsisimba? Sa Church of the Nazarene. Banal ka na. You are holy. It's not a status na meron tayo. Ito ay araw-araw. Ito ay journey natin. Kaya nga, ito ay nakabatay, nakasalalay sa Kanya ang ating pagkilos. Holiness is not perfection itself, but it's a progress. It's about moving with God daily. Ito yung pagkilala mo na ang Diyos ay kasama mo sa araw-araw. It's a progress. Your relationship to God, it's a progress. Amen? Kaya nga tayo patuloy na nagsisimba, patuloy na umaattend sa ating mga gatherings. And the question is, are you going deep? In all the years of your life, spending time, attending all the ministries we have, ang tanong ko, lumalalim ba tayo? Lumalalim ba tayo sa Panginoon? It's about moving with God daily. Tingnan natin ang ating spiritual journey. Let us have our own self-check. Are you moving closer to God? Are you moving with God? Is your character being conformed to Christ? Are you growing deeper? Ang ganda ng kinanta, I especially requested the praise team to sing the hymn, "I Want to Be Like Jesus." How many of us wants to be like Jesus? Ilan lang? Isa, dalawa yan. Yung ilan? Sinong gusto nyo? Si Pedro? Si Pablo? Gaya ng sinabi sa mga Korinto, ako ay kay Pablo, ako kay Apollo, ako kay... How many of us wants to be like Jesus? Say amen. But what Jesus do you want to be? That's the question. What kind of Jesus do you want to be? Some of us will just take a partial of Christ's identity.
Gusto ko parang katulad ako ni Kristo na umiibig sa kapwa. But the Lord said Himself, love your enemies. Mahal ko lang ang aking mga kaibigan. Pero yung kaaway ko, no. Some of us are like that. In the totality of all Christians, pinipili lang natin kung ano yung makikita natin na gusto natin na parang bagay sa akin. Gusto ko maging katulad ni Kristo. But do we want the whole or yung the totality of who Christ is while He was on earth? He sacrificed. He went from one place to another just to share the word of God, the salvation. Or do we want to be like Christ who are just sleeping on the boat? Gusto ko lang matulog. Ibig sabihin, walang ginagawa. Sabi ng kanta kanina, I want to be like Jesus. Is your character being conformed to Christ? Nagiging katulad na ba ni Kristo ang iyong buhay? Let us have our own self-check in our spiritual walk. Baka yung iba dito, gusto lang si Kristo nung siya ay nagsimulang gumawa ng miracle. The first miracle is turning water into wine. Puro saya lang. Di ba? Kasiyahan, selebrasyon, kasal. Ibig sabihin, you just want to have, good things in life. Check natin ang ating sarili. Ang pagiging banal ay active. It's not passive. In Him, we move. Sabihin natin, in Him, we move. Kumikilos tayo dahil tayo ay na kay Kristo. Amen? Pangatlo, I only have, sabi dito, 4 minutes. Holiness in its fullness. Ayan. Ayan. In Him, we have our being. Ito na yung kabuuan. Sabi doon, nakasalalay sa Kanya ang ating pagkatao. Sanctification or holiness is not compartmentalized. Hindi lang siya isang bahagi ng buhay mo. Ito ay karugtong nito, o sumasakop ito sa kabuuan ng iyong pagkatao, ang pagiging banal. Holiness in mind, holiness in body, holiness in spirit. In spirit, it's between you and God. In holiness in mind and in body, guilty. Yes, I am guilty. Who will say to me right now, no, I am holy in my mind. I am holy in my body. We are all guilty of this. Na hindi natin iniingatan ang ating kaisipan. Hindi natin iniingatan ng ating katawan. I am guilty. And I always say, Lord, forgive me. Hindi, kaya ko pa hanggang 3:00 ng madaling araw. Kaka-Facebook lang. Kaya ko. Sige, umorder lang kayo, kumain tayo ng kumain. Let us have a feast. Tapos pag nagkasakit, na ospital, pastor, pag-pray nyo nga po ako. We can enjoy food, yes. But too much, no? It destroy your body. Kaya nga ang ilan sa atin,
ini-enjoy ngayon, ang sabi, meron namang maintenance. Okay lang yan. Meron naman tayong maintenance na mabibili. We are all guilty of this, and we can say, Lord, I'm sorry. I'm truly sorry. And I am not being effective in your ministry, in your work, into which you have called me, dahil may sakit ako. Hindi ko kayang kumilos. Sa ating kaisipan, we are all guilty of this. Nakakaisip tayo ng hindi maganda, hindi lamang sa ating kapwa Kristiyano, maging sa kapwa natin, Pilipino o kapwa natin, tao. Nakikipagbangayan tayo sa internet o kung anuman, nakikipagbangayan tayo sa kapitbahay natin, imbis na tulungan natin ang ating kapitbahay na lumapit sa Panginoon. Tayo pang nagkukos ng pagsisira, pagkawatak-watak, pagkakabahabahag. Holiness is not just being in its physical body. It is in mind, body, and spirit. Kaya nga sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, your mind, your soul, and your body. In Him, we have our being, our identity, our purpose, and our destiny are found in Him. Sa Kanya lang matatagpuan. If anyone, no? Sinasabi lagi dati ito noon na pag namatay ka ngayon, saan ka pupunta? The EE o Evangelism Explosion na sumikat nung way back. No? Ang iyong patutunguhan, alam mo ba? Alam mo ba kung saan ka patutungo? I am found in Christ. Can you boldly say that? Yes. If may isang tao na pag namatay ka, saan ka pupunta? Kay Kristo. In Romans chapter 12, sabi doon, kaya nga sinasabi din in Romans chapter 12, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may have proved that what is that good and acceptable and perfect will of God. In Him we have our being, the totality of who you are. Living a holy life means being holy at work. Living a holy life means being holy at home, in secret place, and in public place. It's not about a holy moment on Sunday, but a holy life every day. Mga kapatid, kaya sabi ko kanina, every day is a chance, it's a privilege for us to surrender. Every day. Surrender your whole being, your thoughts, your emotions, your ambitions to God. Let holiness affect everything about you. Holiness in its fullness. In Him, we have our being. Can we say that? In Him. Sa pagtatapos po, pagpapabanal or sanctification is not about trying harder. It's about abiding deeper. Because in Him, we live. That's our identity. In Him, we move. That's our responsibility. In Him, we have our being. That's our spiritual reality. Living out our calling, which is to live a holy life. Holiness is not just knowledge to grasp o hindi lang kaalaman, but a calling to embody, to live, to desire, and to pursue with passion with all our hearts.
in one of his book or in one of his series of lectures, this is Henry Orton Wiley, one of our great theologians. Sabi niya, holiness is not merely a change in conduct, but a transformation of the inner life, the purification of the self, where the intellect, sensibilities, and will are brought into perfect harmony with the divine will. In one of his lectures, Psychological Holiness, or Psychology in Holiness, sa pag-iisip, pagiging banal. This reflects Wiley's core emphasis that ang tunay na kabanalan ay nagsisimula sa loob. It is a psychological and spiritual, not just moral and external. To live a holy life, to which is our calling, mga kapatid, we must want it. We must desire to live a holy life. We must desire it first. We must want it. It cannot be given to us. Salvation is freely given to us. Yes. But holiness o yung pagpapabanal, we must want it. We must desire it. Going back, kanina, sa kwento ko, ang isang bata. Ayaw maligo. Kaya na to, okay na to, kasi lalo ngayon, umulan. Hindi na maliligo. Kahit madumi. Pero nung nakita niya ang kanyang sarili sa salamin, going deeper, nung pag nakita natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos, gugustuhin natin na tayo ay maging banal. Gugustuhin natin na tayo ay malinis sa harapan ng Diyos. God cannot face you if you are unclean. Nung napagtanto ng bata, madumi nga pala talaga siya. Lumapit siya. Sabi niya, gusto ko nang maligo. Gusto kong luminis. Madalas, tulad tayo ng batang iyan, akala natin, hindi pa tayo ganun kadumi. Akala natin, kaya pa natin. Kahit may kasalanan, kaya pa natin yan. Kahit may kainggit, naiinggit tayo o may pride tayo sa puso, okay lang yan. Pero sa mata ng Diyos, unti-unti tayo nadudumihan. At nawawala ang bango ng kanyang presensya. Hindi sapat na lumayo lang tayo sa kasalanan. Hindi sapat na basta lumayo tayo sa kasalanan. Dapat gustuhin nating maging malinis palagi. Ang kabanalan ay hindi parusa, kundi ito ay isang napakaganda at napakalaking pribilehiyo. Ito ang nagbibigay sa atin at magbibigay sa atin ng kagalakan, kapayapaan, at kalapitan sa Diyos. As I call the praise and worship for the sponsor. The question, kung tayo po ay haharap, kung tayo ay haharap sa Diyos, ano kaya ang magiging tingin sa atin ng Panginoon? Are we clean? Malinis po ba tayo? Are we holy? Do we desire holiness? Do we want holiness? Do we pursue holiness? Yes. Every day is a struggle. And we are not exempted na tayo ay nagiging marumi
sa harap ng Diyos, sa pag-iisip natin, sa pagkilos natin sa sa ginagawa natin. But I encourage one of us, mga kapatid, because the one who called you is a holy God. So be holy. It is possible to live a holy life because we know we are rooted in Christ. So we need to surrender every day. And we must desire holiness. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, magpakabanal ka. Magpakabanal tayo. Dahil dito tayo tinawag ng Diyos. Amen? Tayo po lahat ay tumayo as we sing the song. Sabi ng chorus, take my life, take my heart, conform it to you, to yours, to yours. Holiness is what I long for. Holiness is what I need. Holiness, holiness is what you want from me. Holiness. Sing this once again. Holiness, holiness is what I long for. Holiness is what I need. Holiness, holiness is what you want from me. Take my heart and mold it. Yes, Lord. Take my mind, transform it. Take my will. Take my will, conform it to yours, oh Lord. Righteousness, that's your righteousness. Righteousness, righteousness is what I long for. Righteousness is what I need. Righteousness, righteousness is what you want from me. Take my heart and mold it. Take my mind, transform it. Take my will, conform it to yours, Indeed, Lord, it's what we long for. We desire it. Pero, mas nananaig, Panginoon, ang nararanasan namin sa mundo. Ang problema, kabigatan. But we want, Lord, to be holy in front of you. Gusto namin, Panginoon, maging malinis kami, Panginoon. Thank you, Lord, for your word today that reminds us that holy life is possible because we are in you. The truth of our identity is in you. Ang aming pagkilos, Panginoon, ay nasa iyo. At ang aming buong pagkatao ay nakasalalay po sa iyo.
Salamat, Lord, sa paalala na ito. And may we grow deeper and deeper as we abide in you, O Lord. Bless your children. Make us holy, O Lord. Make us holy in our mind, in our body, in our spirit, O Lord. We cry unto you, O Lord. Tulungan niyo po kami sa bawat araw that we will always be conforming to your likeness. Conform into being Christ-like. And so, Lord, help us to surrender everything. Our hearts, our minds, our bodies, everything, Panginoon. In Jesus' name, we pray. Take my heart. Take my hand. Purihin ang Panginoon sa mensaheng napakasiksik, napakalaman ng salita ng Panginoon, napakalaman ng inspirasyon sa atin na tayo pala ay pwede maging banal kahit nandito pa tayo sa lupa. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita na ihatid po sa atin ni Pastor Billy. Ano po? Huwag po kayo maglala, hindi na po ako kakanta ulit. Ano po? Iba na po tatawagin ko, kaya purihin ang Panginoon. At tayo po ay patuloy lang na pagpapala sa Diyos. Tayo po ay nanyan na pumunta rito para sa pagbibigay po ng ating tithe and offering. At habang po tayo ay nagkakaroon ng tithe and offering na ibinigay po sa atin, ay tinatawagan ko po yung ating mga bata sa kanila pong, okay, later na raw. Okay, sige po. Salamat sa ating magandang flowers mula sa ating couples, kay Brother Joel and Sister Nona, at kay Sister Lilibet Kaintit. Ano po? May dahilan po ito sa kanilang pagbibigay ng magandang bulaklak. Ito po ay sa kanilang wedding anniversary. At kay Lilibet naman, ito ay sa nakaraan nag-birthday. Tayo po ay manalangin sa ating offering. Aming amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa walang hanggang pagpapala na iyo po pinagkaloob sa bawat isa, sa bawat pamilya, sa bawat individual, Panginoon, na patuloy, Ama, na ang pagpapala po ito, Diyos, ay maging patuloy, Ama, iyo pong gamitin sa lalong pagpapala sa iyo pong iglesia ng iibsiin, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasalamatan. In Jesus' name,
When I think about my God, words could never satisfy the mercy and the grace of my Savior. When I think about the way His promises they never fade, yesterday, today, and forever. Holy, my Creator. Holy, my deliverer, my God made me, my God saves me, and my God calls me, and my God strengthens me, my God understands. There's a purpose in His plan, and when the journey's rough, God is still enough when I can. My God can. Oh, oh, oh. When I think about my God, words could never satisfy the mercy and the grace of my Savior. When I think about the way His promises they never fade, yesterday, today, and forever. Holy, my Creator. Holy, my deliverer. My God made me, my God saves me, and my God calls me, and my God strengthens me, my God understands. There's a purpose in His plan, and when the journey's rough, God is still enough when I can. My God can. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, My God made me, my God saves me, and my God calls me, and my God strengthens me, my God understands. There's a purpose in His plan, and when the journey's rough, God is still enough when I can. My God can. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Okay, sabi dito, Matthew verse 19:14, "Let the little children come to me and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as this." Alam nyo ba, parang kulang ang church kung walang mga bata. Di ba ba? Sila ay nagbibigay buhay sa ating iglesia. At kaya nga po, lahat ng mga outreaches, sila din ang naging daluyan ng pagpapala sa mga family na nakakapag-evangelize tayo. Sila din po. Kaya nagkaroon tayo ng mga outreaches. And praise God, we have children in our church. Hiniling ko, sino pa yung mga bata nandyan? Papuntahin niyo po dito sa harap. And we will pray for them. No? Kung meron po kayong marami sila actually, kaya lang medyo maulan, kaya konti lang sila na narito. Ayan, Summer, come here, Summer. And children, we will pray for you. Just behave and silent, okay?
And may I ask everyone to please stand and let's extend our hands to these children. Alam po, ngayon po ay Children's Sunday. Kaya po sila ay narito. Pag-pray po natin sila, kaya later on, meron po silang merienda mamaya. And let's extend our hands sa kanila that God will bless them. God will use them in a very special way. That someday, malay mo, isa sa kanila magpapastor. Hindi po ba? Hindi natin alam kung paano gamitin ng Panginoon. Now, we see them growing, and I am really touched by the Lord that God give me, binigyan niya ako ng pagkakataon na maturuan ko ang mga bata. And I am so blessed with their life, how they are attentive, paano sila natuto, lalo na sa salita ng Panginoon. So kids, okay, let's pray. And our parents, ating mga kapatiran sa church, they extend their hand para sa inyo. Okay? Okay, let's close your eyes. Just close your eyes. And let's pray. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Panginoon, maraming salamat, O God, for this day you made for us and for these children, Panginoon. Isang special na pagkakataon na kami, Panginoon, ay narito sa bahay-sambahan para idulog sa iyo, i-offer these children into your hands, O God, this morning. I pray, Lord, that you will bless them. I pray, Father, that the word that you implanted to them and for this church, Panginoon, dalayan ko, Lord, na ito ay maging bunga sa buhay nila. Nalalaki sila, Panginoon, na may takot sa iyo, Panginoon. I pray, Panginoon, sa bawat hikain ng kanilang buhay, in every dreams, Panginoon, sa kanilang goal nila, Panginoon, sa kanilang buhay, sa kanilang paglaki, kung ano maging sila, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na tuparin mo ito, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, O God. I pray, Father, that you will continue to bless their life. Maging hindi man nila kasama ang kanilang mga magulang dito, Panginoon, o kasama nila, O God. I pray in the name of Jesus, gamitin mo sila ng daluyan ng pagpapala, Panginoon, na sa seed, Panginoon, na salita mo na tinatanim mo sa kanilang puso, Panginoon, that there is Jesus in their life. Every time, Panginoon, na lalabas sila sa iglesia na ito, makikita sa kanila, Panginoon, ang buhay mo, Panginoon, na namumunga sa kanila. I pray, Panginoon, na gamitin mo sila, Panginoon, ng daluyan ng pagpapala, hindi lang sa kanilang pamilya, kundi, Panginoon, sa eskwelahan, Panginoon, kung saan sila nag-aaral, O God. Lord, alam namin, Panginoon, na sa kanilang edad, Panginoon, na hindi pa ganoon, Panginoon, ang kanilang natutunan sa iyo, Lord. But I pray, Father, as they grow in this church, O God, I pray, Father God, na sa direction ng sa kanilang buhay ay sang-ayon sa iyong kalooban, Panginoon. And Lord, I pray, Father, as they grow closer to you, O God, I pray, Panginoon, na sila, Panginoon, ay lalaki na may takot sa iyo, Panginoon. Takot, Panginoon, nagmumula, Panginoon, sa kanilang mga natutunan, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Ito ay manatili sa kanilang puso, sa kanilang isip, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. I pray, Lord, that you will bless each one of them right now, O Lord. I pray in the name of Jesus, let your glory fall to each and every children na narito, Panginoon, sa iglesia, na narito sa aming harapan, Panginoon. I pray, Father, we declare, O Lord, your blessing upon them. We declare, O Lord, kung anong maging anuman sila, Panginoon, anuman ang kalooban mo sa kanila, sa kanilang paglaki, sa kanilang maging profession na meron sila, Panginoon. I pray, Father, na ito ay nagmumula sa iyong mga salita na nasa kanilang puso, Panginoon. And we commit each and every one of them. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Congratulations, children. Happy Sunday. Okay, you can go na. Slowly.
Praise God. Nakakatuwa po na mayroong mga bata na tayo nakikita na nag-special number. Sila ay, ngayon ay araw na ito ay Children's Day, Children's Day ngayong araw na ito. At sa darating po na November 22, tayo po ay makikibahagi sa pistang pasasalamat na gagawin po ito sa APNTS. Pero kung maaari po, tayo po ay naka-t-shirt po ng pistang pasasalamat mula sa APNTS, mula sa atin. Ang available pa po ito, kung gusto nyo pong humabol, ay approach lang po Sister Nisa. As para sa adult po ay 240 pesos at sa kids ay 200 pesos. Sa November 22 na po ito gagawin sa APNTS sa Cub Center. At sa ating pong regular service ay ginagawa po natin at tuwing alas 9 every Sunday. Maliban na lang kung tayo ay mayroong mga special na event na ginagawa po natin sa labas. At ganun din po ang ating prayer meeting, ginagawa pa every Wednesday. Inanyayahan ko po kayo na yung hindi pa po nakakati ng prayer meeting, pumunta po kayo every Wednesday, 7:30 p.m. Makisama po tayo sa Panginoon sa panalangin. Napakaganda po ng sama-sama pong nananalangin. At hindi lang doon. At mayroong madalas nagpapakain po sa ating pagka-Wednesday. At sa ating po naman mga regular activities katulad ng ating bridgers, mga kabataan po natin, meron po silang ginagawa every Sunday. Alas 4 ng hapon, may fellowship po sila. At ganoon din po ang ladies, every Friday naman po, 7:30 p.m. Ang Dorcas, every Friday, 3 p.m. At siyempre, ang Men in Christ, every Sunday meron po. Lahat ng oras po, nandun po yung Men in Christ. Pero kung maaari, alas 4, alas 5, marami po kaming ginagawa po sa aming fellowship ng mga Men in Christ. Kaya kung magpapakita kayo, sasama po kayo, ano po gusto niyong gawin para sa ikalalago ng ating spiritual sa Panginoon, sama-sama po tayo. Ano po? At mga magbe-birthday sa atin ay si Kuya Marshall, this coming 25, para ito sa October. This coming October 25, malakasan daw po ito, Kuya Marshall, na birthday po ninyo. Pero next week na natin po, kayo ay, malapit-lapit na rin to sa Friday. Saturday pala, Saturday, sakto. Then, kung tayo po ay merong mga nais na magpa-counsel po tayo sa ating mga pastors, ando po yung kanilang mga numbers, o cell number, o kaya magsadya po kayo rito. At lalo sa ngayon, meron naman po tayong office na para sa counseling ng bawat isa o kung sino man ang magdanais. At ginagawa din po natin yung office para sa pastor office natin sa baba kung ayaw po ninyo dito sa church. Ito po, kahit formal o informal na counseling na gusto nyo pong makausap ang ating mga pastors. Ano po? Punta lang po kayo sa ating mga kapastoran, i-approach po ninyo. Ayun po. At sa darating din na 29 ay anniversary ni Ate Remy. Advance po sa inyo at saka ni Kuya Marshall. Ate Remy. At si Ate Remy. At saka si Penny Yabot. Ate Penny. Nanay Penny? Wala ngayon. Ayun. So yun po lahat yung mga gawain natin. At mga gagawin natin. Meron pa. Okay, Pastora. Ayun, sa ating mga auxiliary head, mamaya po, after ng service natin, pakita po kayo kay Pastora. Napupurihin po Panginoon, nawa tayo ay napagpala lahat ng ating ginawa sa araw pong ito. Tayo pong lahat ay tumayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, live a holy life. Tanggapin natin ng biyaya at ang pagpapala ng Panginoon. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang pinagmumula ng kapayapaan.
at panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, espiritu, kaluluwa, at katawan hanggang sa kanyang muling pagparito. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. Sumainyo nawa ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kagandahang loob ng anak na si Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas, at ang walang sawang paggabay ng banal na Espiritu. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin po Panginoon. May pahabol pa pala akong announcement. Yung sa Sunday po ay Pastor's Appreciation Sunday. So tayo po ay in-encourage sa kung ano po may aabot natin sa ating mga pastors, lalo yung mga bata, encourage natin na magbigay din sila kahit maliit na bagay, ano man nais po sa. Pero tayo, na mga malalaki na hanggat maaari ay i-convert po natin sa monetary, sa cash na lang kung maaari. Kasi marami pong pangangailangan ng pastors natin sa ngayon, lalo na sa mga may sakit. Ano po? Kaya yung pahabol po, dawa tayo pa yung makapagbigay. Purihin ng Panginoon, naway na pagpala po tayong lahat.